Guys, ako po ay nasa second floor. Yan po ang bubong. Yan ang bubong namin. Kaya tingnan nyo naman. Sobrang init talaga. Tapos guys, yan pa yung harap ng bintana. Talagang yero din. So talagang mainit dito. Hello guys. Alam nyo ba, habang gumagawa ako ng video ko ngayon, habang tumatagak yung pawis ko sa sobrang init. Napakainit dito. Nasa second floor kasi ako. Basta yero lang, walang sesame. The reason kung bakit yung mga videos ko is mga nakasando ako, ganyan. Marami akong klase ng vlog, yung pag kumakain ako, ganyan. Nag-vlog po talaga ako dati pa. And nung naging Christian nga ako, talagang mas napadalas at halos lahat na po ng video ko is about sharing the Word of God. And ngayon nga lang, may nag-chat sa akin. Chinat ako nung isang Christian. And sabi niya, "Good morning, sister. We are grateful for your shared wisdom on the gospel. However, may we request to please wear an appropriate dress required for a true servant of God. We do not allow someone sharing divine wisdom in an appropriate dress like sleeveless or any skin-bare dress. Let us be a steward of decency as we carry the divine wisdom from heaven. Hope you consider our suggestion. May God bless you." Sabi niya, na-appreciate daw yung pag-share ko ng word ni God, na-appreciate nila. Pero, parang nire-require daw nila na magsuot ng mga decente na damit. Huwag daw yung mga sleeveless, kung totoong servant daw ni God. Sana daw i-consider ko yung suggestion niya. Tapos nireplyan ko, sabi ko, ay pasensya ka na po kung napapansin mo na mga naka-sleeveless ako. Sabi ko, sobrang init kasi dito sa amin. So, sobrang init dito, hindi pwede na palaging t-shirt yung isusuot mo. I mean, sa sobrang init, hindi na ako nakapagpalit ng damit hanggang sa gagawa ko ng video. So, parang hindi ko lang na-anticipate na before gumawa ng video is magpalit muna. Parang kasi ako makakalimutin. So, minsan yung thoughts ko, mabilis kong makalimutan. Kaya minsan, on the spot, nagagawa ako ng video. Nakakalimutan ko na yung pagpapalit ng damit ng t-shirt. Pero sa mga video ko naman guys, wala naman kayong makikita na labas na kung ano habang nag-share ako ng word ni God. Hindi naman po ako nakapantit bra habang nag-share ng word ni God. And yun, may reply pa siya, sabi niya, "I understand, but we are in a group operating under rules and restrictions. I thank you dearly for understanding our rules. We will be waiting more of your divine wisdom, for you are too blessing in our community, Godspeed." So yun nga, naunawaan naman daw niya. Sana nga din daw, intindihan ko na ano yung rules and restrictions. May rules pala. Pero ano naman siya, given, kailangan talaga decente yung babae. I mean, nasa bahay lang kasi ako, kaya siguro di ko maunawaan. Masakit guys. I mean, nakakainis or hindi eh. Totoo guys, pag ikaw ay parang may disapproval or nare-review ka, may gusto mong mainis, gusto mong, nasasaktan ka. Kaya siguro, hindi ko siya ma-appreciate yung sinasabi niyang restriction at saka rules. Kasi on my mind, since aware na ako sa word ni God, alam ko naman na kailangan maging decente yung babae. Pero sometimes, I forget. Before ako maggawa ng video, nakakalimutan ko na magpalit ng damit. May bad. Pasensya na po. Pero, itong video na to, ginawa ko po, hindi para ipahiya or para, sagot-sagutin yung nag-comment na yun. Kundi para i-admit yung mistake ko and para mag-share ulit ng word ni God. Kasi, ang pag-review niya sa akin, talagang maganda ito. I have so much to learn pa sa word ni God. I have to grow pa spiritually. Kasi kahit sabing nabasa ko na yung buong Bible, mabilisan ko kasi siyang binasa dahil nung time na binasa ko yung Bible, uhaw na uhaw ako sa salita ng Diyos. Uhaw na uhaw ako na makilala siya. I praise God natapos ko, pero hindi ko siya babasahin ulit. Totoo guys. Sino bang nagsabi nito? May narinig ako na isang content creator or vlogger or pastor na sabi niya, ang Bible ay never-ending na book. Every time na magbabasa ka ng Bible, there is always something new na para bang first time mo ulit mabasa. Unlike ba ng ibang mga book, pag binasa mo, alam mo na yung buong kwento. Pero ang Bible, guys, pag nabasa nyo siya, kahit pa ulit-ulit mo siyang basahin,
parang every time na makakarinig ka or makakabasa ng word ni God, parang it is something new. It is something na may malilearn ka. It is something na may mababago, may babaguhin ka sa pagkatao mo. And maraming salamat po dito sa nag-comment na to. Pasensya ka na po, talagang it is a normal response siguro kapag you are weak in faith pa or if you need spiritual growth pa, na parang it's a normal response na parang may insulto ka, yung parang feeling mo pinapakailaman yung buhay mo, 'di ba? Parang una nating isipin, pakailan mo ba sa akin kung ganito ang suot ko? Mind your own business. O 'di ba? Madaling sabihin 'yun, guys. Pero I prefer not to take it like that. I prefer na hindi ko isaksak sa puso or isip ko na sabihin or isipin yun na parang, pakailan mo ba, mind your own business, do your assignment, halimbawa. Kasi assignment natin as a Christian, assignment ng mga tao na naliwanagan na ng Panginoong Jesus na ibahagi din yung liwanag. We are the salt and light of the world. Kasi nakilala na natin si God eh. And dahil dito guys, i-share ko sa inyo tong verses na may kinalaman dito sa pag-rebuke sa akin. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 2, verse 9 to 10. Women should adorn themselves in respectable apparel with modesty and self-control, not with elaborate hairstyles, gold, pearls, or costly attire, but rather with good deeds and suitable clothing for women who profess to worship God. So talagang nasa word of God po na kailangan manamit ng maayos at disente yung babae. At wag masyadong maraming alahas or OA na mga alahas. First na, hindi kasi tinitingnan ang kagandahan ng babae sa panglabas niyang kaanyuan, kundi sa kanyang pangloob na katangian. Yung para sa akin, 'di ba? Nasa word siya ni God, hindi siya basta pinapakailaman lang ako nitong nag-comment. Kailangan talaga magdamit tayo ng disente. Pero as Christians, hindi po dapat na, alam mo yun, porket alam mo yung word ni God na parang i-judge na natin yung iba. Makikialam na tayo agad-agad na, uy, magbihis ka naman ng maayos. Make sure dapat sa mind natin na hindi tayo nahuhusga, na parang ano ba naman, yung hindi tayo nanlalait na, ay, ba't ganyan ang damit niyan? Kasi ako rin, alam nyo guys, nung naging Christian ako, nakakatawa, no? Parang, hindi talaga pwedeng magbanal-banalan ka eh. Alam mo yung pag nakakita ko nung nakapantit bra sa Facebook, sa TikTok, of course, hindi sila believers. Kasi kung believers sila, hindi naman sila magpapakita ng kanilang mga, alam nyo na, yung masiselang bahagi, na halos lumuwa na, lumabas na. Diba? If you're a Christian, hindi mo gagawin yun. You will never do that. Na parang, alam mo yun, magiging instrumento ka ng pagnanasa ng mga lalaki. Kasi, may asawa o wala yung lalaki, pag nakita yung babae na, alam mo yun, yung nakapantit bra, alam mo yung luwang-luwa na yung inyong dibdib. Diba? Ang sagwa. I mean, as a Christian, we see it na malaswa. At ayaw ng Diyos sa babaeng malaswa. May Bible verse din po para dyan. Talagang, that's why, may mga unbelievers, yung mga hindi Christian na, naiinis sila, nakikipag-debate sila, talagang, para bang pasugod sila pag sinabi mong, oh, wag kang sumamba sa Diyos-Diyosan, kasi nasa second commandment yan ni God, na huwag magkakaroon ng inukit na imahe, ng kahit anong tawangis nito, mapasalupa man, sa tubig, di ba, o sa kalangitan, kahit anong inukit na imahe, ay wag mo tong sasambahin, yuyukuran o pagsisilbihan. Pag ito sinabi mo sa kapwa mo bilang paalala, magagalit sila sa'yo. Parang, kanya-kanya paniniwala lang yan. Respeto mo na lang. Hindi naman yun ang sinasamba namin. Ang daming excuses, ang daming dahilan, pero alam nyo, ang sakit no, masakit yung katotohanan. Dahil sabi nga po dito sa Hebrews chapter 4, verse 12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges our thoughts and attitudes of the heart. Talagang ang word of God, ang salita po ng Diyos ay masakit, pero yun po yung totoo, yun po ang magpapalaya sa atin. Ang word po ni God ay napipenetrate niya yung ating kaisipan, ang ating puso. Itinatama niya kung ano yung mali sa atin. Kaya ang sakit, no? Parang pag mali yung ginagawa natin, parang, di ba, ang hirap tanggapin kasi pride naman yan. And ito pa yung kailangan natin. There's a Bible verse din na we humble ourselves to God, especially to His Word. Hindi natin makikilala si God without His Word, di ba? Without the Word of God, hindi natin makikilala si God. So, we humble ourselves to God. Kapag po itinatama tayo, base sa salita ng Diyos, wag naman po tayong makikipag-away. Wag naman po yung parang mananapak tayo, na parang,
alam mo yun, hindi ka papayag, makikipagdebate ka, pero word po yun ni God, hindi naman po yun basta bukang bibig lang ng tao. Tapos sasabihin pa ng iba, ang word daw ni God ay parang corrupted na, ganyan-ganyan, yung Bible, ano na daw, palit-palit na. Don't you know guys, ang Bible, Holy Bible, ang Word of God, is breathed by God. Ibig sabihin yung bawat pahina ay hiningahan ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Diba? So, sinasabi dito na ang word po ni God ay para talaga sa pagtuturo, sa pagtatama, at paghihila sa mga tao patungo sa pamumuhay ng matuwid. Talagang ang word ni God, magdi-disapprove. Hindi niya sasang-ayunan yung mga mali. Alam naman natin kasi kung ano yung mga mali di ba? Huwag na nating lokohin ang sarili natin. Alam natin kung ano yung mali. Talagang pinapanindigan lang natin sa katigasan ng ulo natin. So, eto, tumalab sa akin. Talagang pinapatunayan ng Diyos na may kailangan pa siyang baguhin sa akin. May kahit nakilala ko na siya, kahit Christian na ako. Eto guys, pag-share ko ngayon ng word ni God na nakasuot na ako ng na sleeveless, hindi po dahil sinunod ko yung nag-comment sa akin na huwag ako mag-sleeveless. Dahil sabi nga dito sa Galatians chapter 1 verse 10, obviously, I'm not trying to win the approval of people but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Diba? Kapag tayo ay people pleaser, yung parang we do it for the man, hindi tayo pwedeng maging servant ni God. For example, ginawa ko lang tong magsuot ng t-shirt habang nag-share ng word ni God para lang dun sa nag-comment. It is wrong. I want to remind myself, I want to keep it in myself na I'm doing this not for you sa nag-comment, but for God. Kasi yun yung tama. Kailangan naka-decent tayo na damit pag nag-share ng word ni God. Kahit naman nasa labas, hindi naman po ako nagsusuot ng malalaswa. Talagang nagkakataon lang po sa live ko, sa vlog ko, na naka-sleeveless ako. And nagbablog po talaga ako kahit dati pa. Sabi nga dito sa Colossians chapter 3 verse 23 to 25, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. So, it is Jesus Christ that I'm serving, not you, not any one of you. So, I'm sharing the word of God for our Lord Jesus Christ. It's not for myself. It's not para katuwaan nyo ako. Hindi. Para matuwa sa akin ang Diyos dahil ginagawa ko ang aking tungkulin na kakilala pa sa Kanya. Panginoong Jesus po ang itinataas ko dito. Salamat sa pag-rebuke sa akin. Maraming salamat po. And naalala ko rin guys, yung palang shinare ko na yung ipagpag yung paa. Talagang na-enlighten din ako. Thank you ulit. Ikaw pa rin yung topic ko dito. Idiom pala. Akala ko yung parang it is something na ipapagpag mo yung paa mo, yung alikabok ng paa mo dahil nireject ka dun sa bahay na yun ng word ni God para mapababalaan sila. I mean, hindi pala siya literal na parang babala, na parang warning sa kanila na maybe paparusahan sila ni God dahil sa pag-reject nila. It's not something pala kasi medyo ganun yung iniisip ko. Pero yung pagpagpag pala ng alikabok is para wala kang heavy na kinikerry sa heart mo. Yung parang kung hindi pinansin yung word ni God, binaliwala, wag mo na lang sayangin yung oras mo. Go on with the other town or a house. So, that's why, and yan yung ginagawa ko ngayon. Whether may nakikinig sa akin or wala, whether merong pakialam yung mga tao, kahit mga kamag-anak ko, sa mga sinishare ko ng word ni God, may pakialam sila or wala, ididiretso ko po yung assignment ko to share the word of God, the truth, and the gospel. Kasi, sabi nga din kanina sa napanood ko na vlog na yung Holy Bible is guide natin sa ating buhay dito sa lupa patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po kapag wala ito, eternal damnation ang ating patutunguhan. And hindi natin mauunawaan ang Holy Bible, ang Word ni God, without Holy Spirit in our heart. Kasi kailangan magkaroon ng Holy Spirit tayo para tumanim sa ating puso at isipan ng salita ng Diyos, para mabago yung buhay natin. Hindi naman po natin kayang basta-basta magbago without the help of the Holy Spirit. Kaya po, you repent, accept Jesus Christ in your heart, you welcome mo si Jesus Christ sa life mo, you ask forgiveness, and you ask for His Holy Spirit.
Kasi si Jesus Christ lang po yung way, truth, and life. Wala pong ibang daan para tayo ay makapunta sa langit, kundi ang Panginoong Jesus lamang.